Isang magandang hapon sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi. Ayun, so another day, another vlog. Kahit na meron akong mabibigat na pinagdadaanan ngayon sa buhay ko, ay syempre tuloy lang ang buhay. Kailangan natin lumaban. Gusto ko lang magpasalamat sa mga nagparating ng kanilang pakikiramay. Dahil sa mga hindi nakapanood ng previous vlog, yung vlog ko is, yun nga, wala na yung kapatid ko, yung bunso kong kapatid na si Kim. Sobrang biglaan, yung pagkawala niya, hindi ko pa rin lubos maisip na wala na siya, na hindi ko na siya makikita ulit kahit kailan. Kaya sobrang durog na durog yung puso ko, mga ka-Gigi, as in sobra. Wala akong masabi kung hindi yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Pero ito ako, andito pa rin ako, kailangan ko lumaban, kailangan kong harapin dahil wala naman ako ibang choice at hindi rin naman magiging masaya yung kapatid ko kung makikita niya ako na nahihirapan. Kasi sobrang alam ko mahal na mahal niya ako at ganun rin ako sa kanya. Mahal na mahal ko siya, mga ka-Gigi. So, durog lang ng puso na alam mo yun na hindi ko na siya makikita ulit pag uuwi ako ng Pilipinas. Iba talaga, as in kulang na, hindi na talaga mabubuo. Pero sabi ko nga, wala akong magagawa. Kung hanggang doon lang talaga yung pinahiram na buhay sa kanya, wala tayong magagawa kasi hiram nga lang natin sa kanya lahat yung ating buhay. At maraming salamat dun sa mga nagsisend ng mga messages, ng mga Bible verses, yung mga pagpapalakas ng loob. Maraming salamat kasi medyo gumagaan yung pakiramdam ko sa mga nababasa ko mga comments. Mga ka-Gigi, maraming salamat sa inyong lahat. So, for today's video, mga ka-Gigi, maiba tayo. Tayo ay lalabas. Aalis tayo ngayon. Pupunta ako doon kila King. At titignan natin kung saan kami pupunta. Kasi kailangan namin mag-spend time with Ziki. At family day. As much as possible, gusto ko rin na mag-spend time kami as a family kahit na alam nyo yun na nangyari sa amin ni Keng, lahat ng ito ay hindi ibig sabihin na hindi na kami pwede magsama as a family. Yan. So ngayon, ang pinakamalaking problema namin dito na kinakaharap sa Finland ay kailangan nating labanan yung lamig. Kasi mga ka-Gigi, ang weather natin today is negative 21 degrees Celsius or minus 21 degrees Celsius, mga ka-Gigi. Sobrang lamig nun. As in, hindi ko na nga alam kung anong susuotin ko kasi talagang tumatagos sa laman yung lamig. So, kailangan talaga naka-proper clothes. Parati ko yung sinasabi. So ngayon, titignan ko kung masusuot ko yung isang jacket na binili namin noon, yung gift sa akin ni King nung Christmas. Yan, so ayun yung kinakaharap naming problema ngayon dito kasi ang hirap na talaga lumabas dahil sobrang lamig. Tsaka sa daycare, mga ka-Gigi, sa daycare nila Ziki, hindi sila basta-basta pag mga ganitong weather, yung minus 21 degrees, ganyan, hindi nila pinapalabas yung mga maliliit na bata tulad nila Ziki kasi sobrang lamig nun, hindi, parang hindi advisable lumabas yung mga ganun na age katulad ni Ziki. So, medyo, alam nyo, nag-aalala rin ako pagka sobrang lamig. Tapos maiisip ko nasa labas si Ziki, naglalaro. Kasi mga ka-Gigi dito sa daycare, naglalaro lang sila sa labas. Pinaglalaro nila sa snow, ganon. Pero sobrang na-relief ako nung nalaman ko na hindi pinapalabas yung mga kids na pagka ganon talaga kalamig. Kasi siguro hindi nga maganda yun na sobrang lamig.
At mga ka-Gigi, gusto ko lang rin pala sabihin sa inyong lahat na tayo ay mag-road 50,000 subscribers. Yan, so sa mga hindi pa nakaka-subscribe, paki-double check naman. Baka naman mga ka-Gigi pa-subscribe sa YouTube channel natin. Yan, kasi tayo ay mag-road to 50,000 subscribers na. So, sobrang nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa suporta nyo, sa pagmamahal nyo sa akin. At, walang hanggang pasasalamat mga ka-Gigi. Sana ma-hit natin yung 50,000 subscribers para naman at least, 'di ba, mas lumaki pa yung Gigi family, Gigi community natin. Yan. So, thank you all so much mga ka-Gigi. So, mga ka-Gigi, ito yung sinasabi ko sa inyo na wool socks. Yan. Ganito siya. Yan. Ganyan siya. Wool socks. So, yung ganito, napaka-importante na masuot kasi para hindi lamigin yung paa. So, bukod dun sa wool socks, meron pa yan sa loob na isa pang socks. So, bali normal socks, tapos yung wool socks sa labas. Yan, kasi syempre, makapal na to eh. So, pag sinuot ko to sa shoes ko, sobrang, saktong-sakto na yung shoes ko kasi. Pero, ang kinukuha kong shoes talaga, merong allowance kasi nga pag winter, kailangan merong allowance kasi para para dun sa mga makakapal na medyas tulad nitong wool socks. Tapos, yung jacket natin, ito mga ka-Gigi, ito yung itsura ng jacket. Makapal siya. Yan, mahaba yan siya. Yan, tas baka mag-scarf na lang tayo kasi syempre, alam nyo naman na talagang sobrang lamig na talaga dito. At iba talaga yung lamig ngayon dito sa Finland, kaya yung struggle is real tayo. Yan, so magsasocks lang ako. Yan mga ka-Gigi, papakita ko sa inyo na talagang kailangan doble-doble yung suot natin na medyas. Kamusta kayong lahat mga ka-Gigi? Anong weather ngayon sa Pilipinas? Or kung nasan man kayong bansa, pwede kayong mag-comment sa comment section kung anong weather sa inyo. Kung nasa Spain kayo, nasa USA, nasa Canada, nasa Pilipinas. Anong weather dyan sa inyo? Kasi dito sobrang lamig. Yan, so ito yung aking wool socks. Ito yung shoes ko mga ka-Gigi. Black. Tapos sa loob meron rin siya parang fleece. Yan. Meron siya sa loob na parang fleece. Yan, suot. Suot muna natin. Ay ko. Tapos mga ka-Gigi, dito sa loob nung pantalon ko na maong, meron pa akong parang, ano ba tawag nga doon? Nakalimutan ko na. Parang leggings. Yung parang pampadoble. Para hindi ganun kalamig. Ano nga ba yun? Warmer ba yun? Ay, naku. Kakalimutan ko na. Yan. So, ito. Naka-boots na ako. Tapos, jacket natin is ito. Yung pang malakas nating jacket. Tama, meron siyang nakalagay na ano. Ito, oh. Meron siyang nakalagay na kung ano yung meron siya nakalagay na outerwear, the winter parka. Tapos meron siya inspired by the mountains, comfortable fit, keeps you warm, storm cuffs. Yan. So designed made in Germany daw to mga ka-Gigi. So ito ang ating ito ang kailangan ko to suotin mga ka-Gigi kasi sobrang lamig talaga. Teka, tingnan ko sa salamin kung maganda. So, ganyan siya mga ka-Gigi. Tapos, isasara mo yan syempre kasi hindi pwedeng nakabukas dahil syempre papasukin ka ng lamig. Yan.
Tapos hanggang dito siya sa leeg. Tapos meron siyang buttons. Pwede mo yan siya isara. Ganyan. Tapos meron siyang pocket. Tapos, saka ko lang binababa yung hair ko mga ka-Gigi. Or yung, buhok. Tsaka ko lang siya binababang ganyan. Pagka nasuot ko na yung jacket. Kasi minsan umiipit siya dito sa pinaka-zipper. Ang sakit. Tapos meron din siyang hood. Ayan mga ka-Gigi. Meron din siyang hood. Meron siyang hood. Meron siyang ganyan Yung parang pwede mo siyang i-adjust. Papasok mo siya dito. Tapos, naku. Hindi ko alam kung paano to. Ayun. Ganyan. Tignan nyo mga ka-Gigi kung tama. Yan. Parang pwede mo siya i-adjust na ganyan. Yan. Pwede mo rin siyang pag-ganon, ipalabas. Yan mga ka-Gigi, ito ang ating reality dito sa Finland. So, titignan ko kung makakapag-bonnet ako. Hindi ko na pala kailangan ng scarf kasi meron na siya dito sa leeg na. Meron na siya hanggang ganyan siya. Ayun mga ka-Gigi, ganun yung ganito yung natin, extra na ngayon dito sa Finland. Pero, syempre, kailangan natin lumabas. Tulad yan, kailangan kong puntahan si Ziki doon sa old apartment kung saan nakatira si King. Andito ako ngayon sa apartment ko. Yan, so, tara mga ka-Gigi, sana samahan nyo ako sa vlog na to. Abangan nyo yung ating mga future vlog sa mga next vlog natin dahil tayo ay babangon, tayo ay lalaban sa hamon ng buhay. Nahihirapan man ako ngayon, pero kailangan kong maging malakas, kailangan kong maging matapang, kailangan kong harapin lahat ng mga pagsubok na dumarating sa akin. Pinipili ko pa rin maging positive mga ka-Gigi kahit na sobrang nahihirapan ako. Hindi nyo man nakikita sa harap ng camera pero sa likod ng camera sobrang as in down na down ako. At gusto ko sa inyo yun i-share para at least meron ako masabihan kung ano yung talagang nararamdaman ko. So, alam ko mga ka-Gigi, maiintindihan nyo ako. Alam ko, mahal nyo ako at mahal ko rin kayo. At syempre mga ka-Gigi, wag natin kakalimutan ang gloves. Napaka-importante ng gloves. So, ito ang ating gloves. Ito yung ating pangmalakasan na gloves na cutie na gloves na yan ganyan siya. So, ito ang ating fit check. Hindi man ganun ka-cute, pero kailangan natin, di natin kailangan maging cute sa ganitong weather dahil kailangan natin, ang importante ay maging warm tayo. Yan. So, alam niyo mga ka-Gigi, bago ako umaalis ng bahay, ay parati ako nagdo-double check ng mga saksakan, ng mga stove, kung napatay ko ba, or kasi mga ka-Gigi, nakakatakot. Syempre, alam niyo naman pagka, 'di ba, yung aksidente, hindi niyo masasabi ganun. Kaya mga ka-Gigi, this is it. Andito na tayo sa labas. Minus 21 degrees Celsius. So, okay naman, hindi ako masyadong nilalamig kasi nga naka-proper attire tayo, naka-proper jacket tayo. So, okay. Yun yung sabi ko sa'yo, napaka-importante. Yan. Yung ating dadaanan. So, dito, pagka maaraw, ibig sabihin, malamig, mga ka-Gigi. Kaya, pagka may araw, asahan nyo malamig yun. Pero kapag cloudy, hindi masyadong baba yung temperature. Tignan nyo, kapal ng snow. Mga ka-Gigi, iniisip ko, kung yung mga aso, hindi ba sila nilalamig?
Kasi syempre, 'di ba dito kasi kailangan ilabas mo 'yung aso mo para makapag-wiwi sila and poops. Yan. So iniisip ko kawawa naman sila kasi sobrang lamig. Tapos wala silang damit. 'Di ba? Kawawa naman. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-Gigi na mahirap mag-isip ng content dito sa Finland pagka winter dahil wala nga masyadong mapupuntahan. Ganon dahil kung sa labas wala talaga dahil puno ng snow. Parang sobrang lamig. Tapos mas gusto mo na lang minsan magstay sa bahay. Ganon. Kaya marami rin talaga nade-depress dito pagka ganitong month, ganitong mga season, winter time dahil mga ka-Gigi, ang lungkot pag winter, lalo na kung wala kang family, ganon. Kaya marami rin mga talagang nakaranas ng depression dito. Kasi mga ka-Gigi, ang bilis magdilim. Mga 3 p.m., 4 p.m. wala na, sunset na. Tapos mga ka-Gigi, alam nyo pa na ang winter pa ang pinakamatagal na months. Pinakamatagal na season dito sa Finland. Mag-start yan siya ng October or November, December, January, February, March. Yun. Tapos April, May, mga ganon. April, May, yan siya. Ano ba tawag doon? Spring. Yung patubo na yung mga flowers, yung mga puno, ganon. Tapos after ng spring, syempre summer. Yung summer sobrang bilis lang mga ka-Gigi. Siguro 2 months lang, 3 months. Tapos na agad yung summer. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kaya gusto kong bili si Ziki ng pulka. Kasi meron dito malapit sa old apartment, sa apartment ni Keng, na siya, parang uphill. Tapos pwede ka magpadulas na ganun. Ayan mga ka-Gigi, parang hindi ko alam kung makakababa ako dito kasi madulas. Ayan maano yan siya. Ayun yun, tulad yun. Tingnan nyo. May pool ka doon, yung green. Tapos magpapadula sila doon hanggang sa baba. Yun yung sled or pool ka and finish. Yan. Ayan yung binili na dapat bibilhin ko si Ziki. Kaya lang wala sa pinuntahan nating shop. Ayan yung mga bata. Yun sila, nagpapadula sila. Akyat yan sila dito. Tapos sasakay sila sa pool ka. Tapos magsaslide sila. Ganyan yung isa sa mga parang hobbies nila dito sa Finland pag winter. Dito rin mga ka-Gigi, pagka electric car yung gamit mo, ayan meron yung parang ganyan na saksakan, tapos pwede mo na i-charge yung sasakyan mo, pero syempre may bayad yan. Tapos dito mga ka-Gigi, ayan, meron rin nakasulat 24 hours na parking doon. Doon pwede mag-park. Pero pag may nakasulat na ganyan, bawal mag-park dito sa spot na to. Pero doon pwede. Yan. So kailangan mga ka-Gigi, sundin nyo yung mga ganyan dito. Dahil kung hindi, merong fine yan, merong umiikot. Tapos titignan nila kung nasa tamang parking ka. Kung wala, mga ka-Gigi, mababa 80 euros nyo dyan. Ganon dito. Mahigpit sila sa mga ganyan. Kaya dapat, ayan, tulad nun, 24 hours parking. Ayan, tama, dun sila nakapark. Ganyan. Grabe. Pumapasok yung lamig sa gloves ko. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Ziki. Tignan nyo mga ka-Gigi dito. Ito yung tapunan ng basura. Tapos dito sobrang daming mga nasa labas. Ibig sabihin yan, tatapon na rin nila yan. So meron parang para merong stool. Tapos meron parang drawer, may kama. Ito may jackets, may drawer. Pero siguro sira na. Pero yan ang daming mga damit
na pwedeng kuhain kung sino man nangangailangan mga ka-Gigi. Pero dito talagang ganyan lang sila. Ito natapon lang nila yan. Kahit itong stool medyo okay pa. So, ganun lang sila kabilis magpalit ng dito, ng gamit. Yan. So, kung gusto mo, pwede mo kuhain yan. Basta nandyan, ibig sabihin, tatapon na nila yan. Whew. Mig. Sabi ni King bukas daw yung sa harap. Ayun, bukas nga. So, tara mga ka-Gigi. Tingnan natin si Ziki. Dito na ako. Ziki, mga ka-Gigi. Nagluluto si King ng bistek. So mga ka-Gigi, naramdam ko yung lungkot pagka ganito, mag-isa lang ako, wala akong kausap, tapos doon lahat ko naiisip yung mga pinagdadaanan ko, yung mga problema, yung mga pagsubok. Pero okay lang yun mga ka-Gigi, gusto ko nga yun na naiisip ko, nakapag-isip ako na maayos pagka mag-isa ako. Hindi na talaga ako nakauwi. Hindi na ako nakauwi ng Pilipinas para makita yung kapatid ko sa huling pagkakataon. Sobrang sakit sa akin nun mga ka-Gigi na kahit kailan hindi ko na siya makikita ulit. So mga ka-Gigi, hinatid na siya sa kanyang... So mga ka-Gigi, kinremate na yung kapatid ko. Sabi ng mami ko, yun daw talaga yung request niya. Yun daw talaga yung request ni Kim nung kapatid ko na gusto niya makremate kasi parang napag-uusapan nila yun about sa death ng wife niya. So parang siguro, nabanggit ni Kim na gusto niya ng cremation kapag nawala siya. So ayun, kaya pinakremate siya mga ka-Gigi. Siyempre, tinawagan nila ako noon. Nag-video call kami dahil merong mass. Tapos, after no mass, tsaka siya kinremate. So, mga ka-Gigi, grabe. Yung sakit, walang mapaglalagyan. Walang makakapantay. Sobrang sakit. Sa nararamdaman ko, alam ko paulit-ulit ko sinasabi na durug yung puso ko kasi yun talaga yung totoo mga ka-Gigi. As in, durug na durug ako ngayon. Sana pag-pray nyo ako. Kailangan ko yung tulong nyo. Ipag-pray nyo ako mga ka-Gigi. Pati ipag-pray nyo rin yung kapatid ko na si Kim. Hindi ko alam kung paano ko makakaya lahat to, pero inuunti-unti ko lang, one day at a time. At kailangan ko talaga lumaban, kailangan kong maging malakas para sa mga mahal ko sa buhay at para sa inyo mga ka-Gigi. Syempre, yan, sabi ko, Mimo, mahal na mahal kita at sorry kung hindi ako nakauwi. Sana mapatawad mo ko. Kami nang bahala kay Bem tsaka kay Rex, yung kanyang wife at yung kanyang anak na 7 years old. Meron siya naiwan na wife and 7-year-old son, mga ka-Gigi. Yan. So sabi ko, kami nang bahala, hindi namin sila papabayaan. At alam ko magiging masaya siya doon dahil pinangako ko sa kanya na hindi namin papabayaan yung mag-ina niya. At alam niyo yun mga ka-Gigi, sobrang sakit kasi ang layo ko, wala akong magawa, hindi ko sila mayakap, hindi ko sila ma-comfort sa mga pagkakataong ganito.
So, ayun yung mahirap mga ka-Gigi pag nagtatrabaho ka sa ibang bansa, pag nakatira ka sa ibang bansa. Hindi, lalo na kami kasi syempre nakatira ako dito sa Finland. Sobrang layo nito sa Pilipinas. Siguro kung uwi ka, aabutin na isang araw. Ganun. Minsan pagka mahaba pa yung layover mo, pwedeng 2 days. Talagang grabe. Sobrang tagal mo sa eroplano. Nakakatakot mga ka-Gigi. Pero, yun nga, ganun talagang buhay. Hanggang doon na lang yung kapatid ko. Ang sakit man isipin, alam mo yun, ang pinakamasakit dun dahil lahat kami hindi inakala na talagang mawawala siya ng ganun kabilis. Pero sabi nga ng mami ko, thankful na rin kami dun dahil hindi siya nahirapan. Dahil parang isang pitik lang, wala na siya mga ka-Gigi, ganun kabilis. Hindi talaga siya naghirap. So, at saka mga ka-Gigi, alam nyo kung makikita nyo yung kapatid ko, hindi ko syempre mapapakita dito sa YouTube dahil bawal. Baka ma-restrict dahil bawal yung mga ganun. Nakangiti siya mga ka-Gigi, sobrang gwapo niya. Sobrang gwapo ng kapatid ko, nakasmile siya. Tapos kita yung dimples niya kasi ang lalim ng dimples nun. So magpapakita ko sa inyo ng pictures pero hindi yung nasa kabaong kasi ayoko nun mga ka-Gigi. Syempre ayoko naman syempre yung iba sa inyo baka ayaw makita ganun. So syempre nire-respeto ko yun at sa amin na lang yun ng family ko. So mga ka-Gigi, time check natin. 5:07 ng madaling araw dito sa Finland. Tapos, ngayon, yung cremation ng kapatid ko na si Kim. So, kausap ko sila sa video call. Kakatapos lang nung mass. Tapos, dadalhin na siya ngayon dun sa kung saan siya i-cremate. So, isipan ko lang i-vlog para mapakita ko sa inyo. Kasi, tagal-tagal na ako walang vlog. Mag-iisang linggo na ata dahil, yun nga, nangyari na naman to sa akin. Wala pang 1 taon yung daddy ko mga ka-Gigi na nawawala tapos ngayon naman yung kapatid ko. Kaya sobrang sakit sa akin dahil nagsisimula pa lang ako magluksa tapos ito na naman. Sana mga ka-Gigi pag-pray niyo ako. Kasi nahihirapan ako ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari lahat ng ito. Pag-pray niyo ako mga ka-Gigi. Pag-pray niyo yung kapatid ko. Wala akong ibang nararamdaman ngayon kung hindi masakit, kundi sakit mga ka-Gigi. Wala akong ibang nararamdaman. Sobrang bigat ng pakiramdam ko ngayon. Sobrang nahihirapan ako lalo na sobrang layo ko sa family ko. Hindi ko man lang nakita yung kapatid ko ng huling pagkakataon. Mimu!
Mami. The gentleman is what you last time. You're gonna see your dad one last time later. Okay? When we see your dad later again, when there's no more glass, Dad, whisper everything you want to say to him, okay? Tell him you love him. isama mo na daw yung grocery. Tuloy mo na lang. Gano'n kalayo yung shopper? Nahilo ko, hindi mo pa pa yung chest. Kasi kung serve, birthday ko pa, birthday ko pa, serve. Ano mo si Mami? Nate, alalahin mo si Mami ah. Oo, kaya nga. Okay, sige.